Miss Grand Philippines nakakuha na ng mga kandidata para sa edisyong 2025. Kilalanin sila. Hello, Coronalos, mabuhay. This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening, anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa support. Sa mga hindi po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gazel Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Ang latest chika for today's video ay nakakaloka. Yung mga nag-audition sa Miss Grand International or Miss Grand Philippines. Hay, nako. Nakakaloka. Nako. O, di ba? Yun ang reaction ko. Nakakaloka yung nagpa-audition. O, diba? Para sa kaalaman ninyong lahat, tapos na ang pa-audition nung, diba, nung May 12. At malalaman na natin kung sino ang pasok at sa banga sa May 24. Siyempre, hindi ko sasabihin kung sino sila. Pero may kilala ako at may mga kilala akong nag-audition na nakakaloka. Hindi nakaka-grand. Yan guys, nako, wala talaga akong kilala na nag-audition na parang hindi magugustuhan ni Noah. Nararamdaman ko na back to El Tukuyo. Na naman si Philippines at galit-galit na naman tayo ngayon sa Miss Grand. Bakit? O, diba? Nakakaloka. So, siyempre, abangan pa rin natin sa sa May 24 ang the reveal at saka kung sino ang nakapasa sa taste at standard ng Miss Grand Philippines Organization. So ngayon, sa nakikita ko naman, parang dalawa or tatlo lang yung parang quality. Kasi may corona naman talaga mapupuntahan. Kaya lang, alam mo yun, parang nagdadalawang isip ka pa kung magugustuhan ba ni Mr. Nawat. Charot. Nakakaloka. Oh my gosh. Nakakaloka ito. So, ayun na nga guys. Medyo may kilala na nga akong mag-audition. Nag-audition. May nasasali nga sa Miss Grand. Pero, ayun nga. Parang tatlo lang or dalawa yung possible na umiikot ang corona ng Miss Grand Philippines. Kung sakaling makapasok sila. For my for my standards, as a Miss Grand International fan ng pageant nila. Pero puryagoba, hindi talaga nakaka-Grand International yung iba. May mga naglipat galing ibang pageant, may mga baguhan, nakakaloka, may mga bumalik. Pero i-promise sa inyo guys, hindi talaga parang, di ba first runner-up tayo 2024? Mukhang L2. Parang mangyayari ulit sa atin yung first runner-up si Samantha Bernardo noong 2020. Tapos bigla tayong L2 Kuyo noong 2021. Mukhang ganun ulit ang mangyayari at mukhang magwa-war freak na naman ang mga baklang kadal sa Pilipinas. Kasi ba naman yung mga nag-audition ay walang ka-grandiose. Charot lang. Kumbaga, my God, may maganda. May maganda, dalawa lang. Actually, kilala ko nga. Pero parang sila lang ang may karapatan. Pero yung iba, wak talaga, puriyagaba. Ay, so, tingnan na lang natin. Sa taste ko lang yun, guys, ha? Sa taste ko lang yun. Ewan ko sa taste ninyo at saka sa taste ng Miss Grand Philippines, di ba? So, ayun na nga, nakakaloka. Bakit kasi yung mga wini-wishlist natin na sumali sa Miss Grand ayaw magsisali? Ano kasing dahilan? Nakakaloka. Or wala silang budget, or wala silang pambayad sa franchise fee, or tinatamad na silang sumali. Nakakaloka kasi. Bala na kayo dyan. Bala na lang kayo magpili kung sinong magugustuhan ninyo ilaban nyo yung 2025. Pero sinisigurado ko sa inyo, no comment na nga lang ako. Ang takti ng katawan ko. Hindi kasi nililigo.
Nakakaloka. Basta, dalawa lang yung mukhang grand roon. Diba? Diba, girl? Nakakaloka. Hindi talaga nakagrand kagaya ng beauty ko. Hindi grand. Hindi grand. Just natatawa na lang ako. For sure na naman. Mag-aaway na naman ito ang Miss Grand International at saka yung mga mga pageant fanatics ng mga taga-Pinoy. Kasi for sure talaga sinasigurado ko sa inyo, mahina ang placement. Hindi, sinasabi ko lang sa inyo yung makatotohanan, di ba? Kasi after Samantha Bernardo, di ba? Kabugera kasi yung si Samantha Bernardo. Tapos, the next year, pasundan ninyo ng Samantha Padillo. So, sabi ni Mr. Ronat, dapat level up. Tapos, bigla na lang Samantha Padillo. Saan ang level up? O, magagaganon ka, di ba? Tapos, first runner-up tayo second runner-up tayo ng 2017. O, di ba? Elizabeth Clancy. Beautiful. Very oriental beauty. Very kabugera. Tapos, padala tayo ng Eva Pataningo. Ano yun? Basta kahit na ako hindi pa pasok. Yung tukoy. Wala naman tayo. Magagalit na naman ang mga pageant pass. Pero wala naman akong galit. Bahala kayo dyan. Organization na magpapadala, di ba? Bahala sila dyan sa buhay nila. Nakakaloka. Pero feeling ko, pag hindi talaga magkumbinsi ang Miss Grand Philippines ng mga malalakas na panglaban sa Miss Grand, wala talaga pag-asa sa Corona Bay. Puriyagaba talaga. Wala talagang pag-asa. Yun na nga sinasabi ko eh. One time, big time lang to eh. Tapos wala nang susunod. Kasi bakit ba ayaw na magsisalihan ang mga beauty queen natin na gustong humari sa Miss Grand? Ano ba kasi ang dahilan? Ewan ko sa Miss Grand Philippines. Ano bang dahilan Miss Grand Philippines? Ba't ayaw magsisalihan yung mga sikat na beauty queen na pang Miss Grand ang galawan? Nasa inyo yan eh. Nasa sa inyo. Feeling ko nasa sa inyo talaga yan. Hindi nasa beauty queen. Kasi kung basta, ayun na guys, nakakaloka. Ay nako, akala ko pa na nakaka-excite nyo ng Miss Grand 2025. Parang hindi naman. Nakakaloka. Tapos ilan pa yung corona. Sana magsisali talaga. Sana yung mga wishlist natin magsisali, no? Kasi wala eh. Wala talaga. Merong dalawa doon na possible talaga na sila ang strong. Pero, ayun, sana sa paglabas nila ng mga kandidata ay may ma-surprise pa tayo. Sa napag-alaman ko kasi wali talaga eh. Reliable naman yung source ko. Charala! Pero tingnan natin, manay mo may kinukumbinsi, yung iba, di ba? Para kumabog naman ang pageant. Ay, nako. El Tucuyo, Pilipinas! This is Gazel Ortega. Bye!